Ayan, if you can hear me loud and clear, and for sure, lahat po ng mga naandito, Project High Community, I'm very sure that you are very pumped up pa dahil galing pa lang din po tayo, di ba? An hour ago sa ating General Assembly. So even ako talagang sobrang excited. So sana madala po natin yung energy na yan dito sa ating Zoom event right now. So of course, ayan. So thank you sa lahat ng mga nag-type. Okay, so sa lahat po ng mga naandito, before we start, of course, I saying here na sana po mai-share nyo yung link na ito sa inyong mga kasama sa hub, kasama sa trabaho, kasama sa kung saan, sa mga downlines mo, sa mga invites mo, sa mga prospects mo, sa lahat, sa buong angka ninyo, di ba? I-share mo na dahil ito pong pag-uusapan or ito pong i-share ng ating main speaker is very, very important. Ayan. So of course, ayan, while you are doing that, I'm sure po na lahat ay nagsisend na ng mga link, di ba? Sa mga, or nagpa-follow up na sa mga prospects, sa mga invites nila. Ayan, so of course, allow me to introduce myself. Ayan, bago po tayo magsimula. So my name po is Coach Rusil Ziayanto. Ayan, so I am a former medtech student. So right now, one of the Millionaires Club member, di ba, ng ating community. And of course, representing Technocrat community. Ayan. So lahat po ng mga naandito, yung pa-type naman kung ano yung empire nyo, 'di ba? Ano yung grupo mo, 'di ba? Para at least na-recognize kita dito. I will try kasi sobrang dami po natin, 'di ba? So, Elitista, PH, ayan nakita ko. Digital Master, AUB Empire, ayan. So hello po sa ating lahat, YBT community. Dynamic, AUB ulit. Ayan, ang bilis. Okay, sige. Tridents, tama ba yon? Ayan, worldwide. AUB, ang daming AUB Empire. Ayan, Technocrat community, of course. Ayan, so type nyo guys. Okay, from Marikina. Okay, you can also type there kung nasa ang bansa po or nasa ang lugar kayo right now. So yes, you heard it right. We are now actually live from different places across the globe. Ayan, dahil ang ating negosyo po is international, 'di ba? So tayo po ay live from different parts of the globe. So, well, meron po tayong from Japan, Macau, Singapore, Kuwait, Hong Kong, ayan, Saudi Arabia. Alright, YBT Community Lounge, ayan, Visayas, Korea, ayan, Kalamba, ayan, sobrang dami po nating mga OFWs and mga residents from ibang bansa. So, hello, ayan, good evening, good afternoon, good morning, good noon, kung anong oras man po dyan sa inyo. So, I hope that you are now ready, ayan, para po makinig, ayan, mag-absorb ng mga bagong learnings dahil ito pong, again, diba? So I am now going to introduce na sa inyo kung ano ba itong pinasok ng inyong event. Ayan, so quick backstory lang, no? Para po at least magkaroon kayo ng idea kung bakit sobrang ganda nitong papanoorin nating training. Sa akin po, way back 2021, I was actually invited here with one of my former classmates. So, long story short, talaga pong nainganyo ako, 'di ba, sa transformation niya. Pero hindi po talaga ako sobrang nainganyo sa kung paano ako kikita. Ngunit nainganyo po ako doon sa kung nasaan siya nung time na nakita ko ito. So way back that time, isa po akong 21 years old, 2021 noon, na palamunin, and siya po averaging 50,000 monthly. 'Di ba, yung taong yon. So that is actually the main reason bakit po ako nagsimula dito. So anong point ko? 'Di ba? Sabi ko lang, yun ang future na gusto ko. Ayan. So sa lahat po ng mga naandito, this event will be giving you, 'di ba? Kung ikaw po yung bago pa lang, 'di ba, kaka-join pa lang, or maybe you are still contemplating, or maybe magjo-join ka na now na, 'di ba? Or maya-maya, or maybe sabihin natin na matagal ka naman dito. This event will be solidifying, 'di ba? Gusto niyo 'yon, solidifying. Solidifying that idea, 'di ba? Na gusto mo na tong simulan. Kasi po dito, 'di ba, you are going to meet your future. All right. So of course, I am very very excited to introduce this person, 'di ba? So sa lahat po ng mga kababaihan dito, ayan, kalma lang po tayo. Alam ko po sa poster, parang mala Jericho Rosales, yung nasa poster natin. Pero yun po, ayan. So kalma lang po tayo, hanggang tingin lang po, di ba? And sa lahat naman ng mga kalalakihan yan, ito yung dapat mong tinutularan. Ayan, so ito yung standard, kumbaga. So hindi lang po ito pogi, hindi lang po successful, talagang sobrang knowledgeable with the business that we are doing here. So of course, before I introduce him, ayan, so alam ko pong ready na ang lahat.
Ayan, pinapadami ko lang po talaga yung ating participants. But of course, I am not stalling anymore. I believe we do have a intro video for him. So before I formally introduce him, Tech, please play the video. A registered nurse turned to a millionaire maker, a multiple car achiever, EC Top 500, and a Technocrat Council member. The one, the only, our Billionaire mentor, Brian Bonos. Can be your Ayun. Hello, Project High community. And of course, sa lahat po ng mga leaders, guests na nandito po sa Zoom event natin na Meet Your Future. So, good morning kung umaga dyan sa'yo. Good afternoon or good evening man kung hapon or gabi dyan sa'yo. Or nasan ka man ngayon sa panig ng mundo or nandito ka sa Pilipinas. Anyway, congratulations for being here. And of course, before pa ako mag-start, thank you so much, Mentor Rusil Yanto, for that warm introduction. No? Pasensya na po kung hindi si Jericho Rosales yung lumabas po sa screen ninyo. No? Kung nag-expect po kayo. Pero anyway, at least kahit pa paano, meron namang kahit sa ibang anggulo, meron namang kahawig, di ba? Anyway, kumusta po lahat ng mga nandito? Pa-comment naman ng number 1 if you can hear me loud and clear. Yan, sige. Okay, para magkaroon tayo ng interaction, no? Nakikita ko po kayo lahat sa mga audiences natin. Yun, pa-comment naman kung nasaan ka ngayon, di ba? Anong bansa ka? Saan lugar ka? Di ba? Pa-comment naman. Yun, thank you sa mga nag-comment. Ayan, ang dami. May mga taga-Kuwait, taga-Oman, Middle East. Ayun, meron din sa Singapore, sa Hong Kong. Ang dami, no? Ang dami. And then sa Dubai, meron din. Meron ako nakita sa Dubai, sa USA, Canada, meron. Sa Europe. Wow! So, congratulations for being here. Lalong-lalo sa mga first time, di ba? First time makapasok po dito, maka-attend po ng event natin. Well, ang title po ng event natin is Meet Your Future. Okay? Pero hindi po ako yun. Okay? So, bakit po yung naging title ng event natin? Kasi papakita namin sa inyo dito ano yung pwedeng mangyari sa inyo in the future. Katulad na nangyari sa akin. So katulad mo rin ako, naging first timer din po ako katulad mo dito. Wala akong kaalam-alam, di ba? Nakita ko lang to opportunity na to. And then hindi ko akalain na eto pala yung magiging future ko. And because of this opportunity, because of this community na meron tayo ngayon, na-meet ko po dito yung future ko. And I'm so happy. So the younger me, yung past, di ba, na bata ako, sobrang happy siya because right now, di ba, ang ganda ng mga nangyayari, and gusto namin na i-share namin to sa'yo kasi gusto namin ma-meet mo din yung future mo. Kaya excited ka na ba? Okay, so pa-type naman dyan if you're excited. Pa-type naman na I am excited. Okay, yan. Sige, thank you sa mga nag-comment, no? Sa mga lahat po ng mga nandito. Yan, thank you so much. And of course, siyempre, pakalala muna ako sa inyo kasi baka isipin niyo sino ba tong gwapo na nandito sa screen, di ba? So,
Anyway, huwag kayong mag-alala, okay? Sabi nga, walang aksidente sa mundo. Malay mo yung pag-attend mo dito, di ba? Dito na pala magsisimula, magbago din ang buhay mo. Kasi ako, nung nakita ko to, akala ko it's just a simple invitation, di ba? And naniwala lang din ako dun sa taong nag-invite sa akin, sumama ako sa kanya, and then hindi ko akalain na sobrang ganda pala ng opportunity na ipapakita sa akin. And buti na lang, di ba? Buti na lang ginawa ko to, buti na lang sinabay ko to sa ginagawa ko, and then nag-join ako dito, and sobrang happy and grateful ako kasi dito na po talagang nakuha ko lahat ng pangarap ko, and I'm so grateful po sa nangyayari ngayon sa akin. And gusto ko na mas makilala nyo pa ako, gusto ko na makita nyo, di ba, ano yung mga naging transformation ko dito. And for the past, siguro mga 30 minutes lang tayo dito mag-uusap, meron pa akong i-share sa inyo na sobrang nakatulong sa akin na pag na-realize mo din, kasi ito yung naging realization ko, yung i-share ko sa inyo, ito yung naging realization ko sa life na in-apply ko coming from the person na mga naging successful, na gusto ko rin ipasa sa inyo na for the next 30 minutes, pag naintindihan mo to, na-apply mo din to sa sarili mo, sigurado po ako na 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, sigurado po ako na sobrang magle-level up ang life ninyo. Di ba? And lalong-lalo na, kaka-start pa lang po ng 2025. So, Happy New Year po sa lahat po ng mga nandito. And sobrang timing, di ba, na nandito ka ngayon, naka-attend ka, napapakinggan mo ko, di ba? Kaya sobrang timing po tong event na to para sa'yo. If you are someone talaga na gusto mo nang magkaroon ng massive na change or gusto mo ng level up sa life, so tamang-tama to sa'yo right now dahil binigyan mo ng chance ang sarili mo na makapasok dito, maka-attend dito, sobrang panalo ka na doon. Okay? So, again, pakilala muna ako sa inyo. Mag-share screen ako. Tech. Ayan. Okay. Oops. Paano ba to? Ayun. So, pa-comment naman dyan ng number 2. If you can see my slide. Okay, yan. Okay, so ito po yung title natin. Kaya we want you to meet your future tonight. Okay, di ba? Kasi ako nung nakita ko to, sobrang nag-visualize ko na. Di ba? Nag-visualize ko na yung mangyayari sa akin. And ito nang yung nangyayari sa akin. This is just a vision before nung na-invite pa ako dito na, di ba, sabi nila, magbabago yung buhay mo, kikita ka ng malaki, magkakasasakyan ka, di ba, makakapunta ka sa iba't ibang bansa. So, kinakwentuhan lang ako nung before. Kaya nagulat na lang ako, unti-unti nagbabago na ang buhay ko. And this is really what's happening to me right now. Kaya sa mga nandito, again, sino ba ako before? Katulad mo rin din ako, wala po akong kaalam-alam before. Ang alam ko lang, magbantay na may sakit, mag-alaga na may sakit. Nakita nyo naman po sa video, di ba? So, yun po yung background ko. Yan po yung pruweba. Okay, so, na-nurse po ako by profession. Yan po yung tawag dito, PRC license ko po. Okay, so wala po akong, anong tawag dito? Wala pa akong before na picture na naka-duty po ako kasi po hindi pa po uso kasi yung cellphone ko po noon wala pang camera. Okay? Hindi po ako pinanganak na mayaman. Okay? So ang mother ko po nagtitinda ng isda, paano ka naman tricycle driver. Kaya ang cellphone ko po walang camera. Diba? Hindi ko alam kung naabutan nyo po. Some of you here hindi na po naabutan yung cellphone na pang text lang talaga. Kaya wala po akong sabi sa akin, ipakita ko daw yung before and after. Pero actually, wala po talaga akong picture na before na nagjo-duty po ako sa nurse kasi nung time na yun po, ang afford ko lang po talaga na cellphone is yung pang text lang talaga. So wala po siyang camera. Okay, and buti na lang na na-meet ko po to kasi nagkaroon po ako ng cellphone na may camera. Kumikita na po ako dito sa business na to. Okay, so I'm so thankful, di ba? Kasi nag-start po ako dito part-time. Yun muna, ang ginawa ko, sinabay ko lang to sa trabaho ko kasi hindi po ako nakakaipon sa trabaho ko and 3 years po ako nagtatrabaho, 2 pang trabaho ko dati. I'm working 20 hours a day. So ganun po ako sipag kasi nurse po ako sa isang school, tapos nurse po ako sa isang hospital. Okay, so ngayon, maganda naman yung nangyari sa akin kasi after 3 years na nag-work po ako, wala po akong savings. Yan, okay, so virtual clap naman dyan dun sa tawag dito, walang savings no na nagtatrabaho for 3 years. And hindi ko alam kung nakaka-relate ka sa akin kung empleyado ka. Okay? Or pwedeng estudyante ka ngayon, meron kang ate, meron kang kuya na nagtatrabaho,
matagal na pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakaipon. Okay? Or OFW ka, napadala ka ng padala sa Pilipinas tapos walang natitira sa'yo. I know si pwedeng makarelate ka sa akin right now. Okay? So, yung po nangyari sa akin ngayon, nakita ko to. Kasi nga, mag-a-apply sana ako papunta sa ibang bansa. Meron po nag-introduce sa akin na, di ba, hindi ko naman po siya kakilala. Crush ko lang talaga siya. Ngayon, since crush ko siya, talagang naniwala po ako sa kanya and nakita ko to. And I'm so thankful kasi na-meet ko to opportunity na ang ganda kasi 18 years na tawag dito, more than 17,000 na yung nabago ang buhay. Kaya isa sa mga na-realize ko nung nakita ko to, sabi ko to gagawin ko to kasi wala pa akong nakita. Okay, lalo na dun sa trabaho ko before. Sa hospital na meron ako or sa school, wala akong nakita na nurse na naging successful doon. Okay? Wala. Mag-apply ka din sa mga fast food chain sa labas, Jollibee, McDo, or mga trabaho sa labas. Magtanong ka kung meron na naging successful doon. Wala din akong nalaman na ganun. Like, may naging successful na manager sa SM, may naging successful na manager sa mga fast food chain, wala pa akong nalaman. Pero dito, nung nakita ko po to, nalaman ko po na ang dami palang naging successful dito at iba't ibang background pa. Kaya nga ako, mas lalo pa ako naging committed, okay, to do this business. Pero, nung nag-start po ako dito, naging challenge ko po, number one, of course, di ba, wala pa akong kakilala. Okay, pangalawa, hindi ko po to linya. Kasi nga, ang tinuro sa akin, Brian, mag-aral ka na mabuti. Pag-graduate mo, maghanap ka ng trabaho. So, yun alam ko na source of income. So, hindi ako marunong magnegosyo. Okay, and pangatlo, wala pa akong pangkapital. Kasi wala pong natitira sa akin. Okay? Lagi po every month na sumasahod po ako, lagi pong napupunta sa gastos lahat. Wala pong natitira sa akin. Ngayon, nung makita ko to, isa to sa mga challenge ko. Okay? And pangalawa, ay pang-apat, okay? Ang gusto ng parents ko sa akin is mag-abroad ako. Okay? Para mas kumita ng mas malaki daw. Okay? So, yun ang apat na challenge sa akin nung nakita ko tong opportunity. Kaya lang, buti na lang, sabi ko, kung sasabihin ko to lahat na wala akong pera, wala akong mahihain ako, hindi ko to linya, ayaw ng parents ko, ang tanong ko sa sarili ko, may magbabago ba sa buhay ko? Okay? Madadagdagan ba ang kinikita ko nung time na yon? If sasabihin ko yan sa taong nakapag-invest sa akin, syempre hindi. So ngayon, the only way para may magbago sa resulta na meron ako, kasi paulit-ulit na akong walang naiipon, is to do something new. Okay? Magkaroon ako ng may gagawin dapat akong bago. Kaya nung makita ko to, mas pinatulan ko po yung lakas ng loob. Okay? Gumawa pa ako ng paraan and then ko na-realize na hindi pala, hindi pala problema yung opportunity and resources sa Pilipinas. So marami mga Pilipino, marami sa atin mahirap. It's not because of kulang ang opportunity or kulang ang resources. Actually, isa sa mga reason bakit marami sa ating mga mahihirap, it's because kulang tayo sa pagiging resourceful. Okay? And marami sa atin takot. Kaya nga, ang opposite ng success hindi naman failure eh. Ang opposite ng success is fear. Kaya maraming tao hindi nagiging successful kasi takot. Kaya ako, sabi ko, lalakasan ko yung loob ko, gagawin ko to, gagawa ko ng paraan. Guys, after 2 days, I started this business. And the rest is history. So what happened to me, after 1 year and 9 months doing this business part-time, eto na. Okay, so nakabila ko ng first brand new car ko na Honda City. Diba? Then nagtuloy-tuloy po ako, nagkaroon din po ako ng second car. It's a limited edition of Ford Everest. Then yung pandemic, nabili ko rin po yung sports car ko. It's a Ford sports car. Pares po kami nasasakyan ni Limino. And then meron po din po akong BMW na motor. And mind you guys, lahat ng to bayad na. Okay, katas to ng community and of course yung opportunity na gusto namin i-share sa inyo tonight. Okay, at hindi lang yan, di ba? Of course, yung travel, ito yung income. Akala ko lang dati, extra income lang yung ibibigay sa akin. Di ba? Akala ko dati, tawag ito, madagdagan lang yung kinikita ko, okay na. Pero never ko na-imagine na sobra-sobra pa pala yung ibabalik po sa akin ng community and opportunity na meron tayo ngayon. And it can also, it can really happen to you right now. Kasi ako, dati, di ba, so makahawak lang ako ng, di ba, mga 20,000, 30,000, masaya na po ako noon. Pero, syempre may pangarap tayo. Kaya never tayo nag-settle for less. Okay? We want more.
yes, satisfied tayo, but we are eager for more. 'Di ba? May pangarap tayo eh. And hindi lang tayo may pangarap para sa sarili natin. May pangarap din tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya buti na lang na-meet ko 'to and wala kasi ako nakitang opportunity sa labas na nandito ka lang sa Pilipinas na hindi mo na kailangan lumabas pa or mag-abroad para lang kumita ng malaki. So kahit pala nandito ka lang sa Pilipinas, nandyan ka lang sa kung nasaan ka man ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Pwedeng mangyari 'to sa'yo. And ito yung nakita ko before. Ito yung kinukwento sa akin before na mangyayari sa'yo to. And true enough, nangyari talaga siya. 'Di ba? So this is my four times na nag-check po ako, nag-encash po ako ng 7 figures. So alam niyo na po yung 7 figures. Pag sinabing 7 figures, that's 1 million pataas. Okay? So my first, nangyari po yung pandemic. Nag-check po ako na nasa 1,007,000. Then nasundan po yan. And then naulit. And then naulit ulit. Okay? So gaano kasarap? 'Di ba? If ikaw naman po ang susunod, 'di ba, na magkakaroon po ng ganyan. Gaano kasarap if 1 year from now, 2 years from now, 2 years from now, meron ka pong ganyan. 'Di ba? So how does it feel if natutulog ka at gumigising ka, meron kang 7 figures na savings sa bangko mo? Naiintindihan niyo po ba ako? Na ako dati, kwento-kwento lang to, pangarap lang to, nasa isip ko lang to, di ba? And nagulat na lang ako, nangyayari na po sa akin. Kaya namin to kwento hindi para mag-brag, no? Gusto namin makita mo yung pwede mangyari sa'yo in the future. Kaya ko to pinapakita, kasi para ma-visualize mo din. Because dito lang din ako nagsimula. Okay, nagkaroon lang ako ng visualization, nagkaroon lang ako ng vision, and then naniwala ako, trinabaho ko, ngayon nangyayari na po sa akin. And of course, hindi lang po to. Of course, ang pinakamasarap dito, di ba, yung mga places na gusto mong puntahan. Ito, these are just some of the tawag dito places na napuntahan ko. Hindi po magkakasya dito lahat. Kung ilalagay ko po dito lahat. Pero alam ko, love mo din mag-travel. Love mo din na magkaroon nga ng mga bagay na ganito. Okay? Love mo rin na ma-enjoy yung mga places na nakikita mo lang sa Facebook, sa Instagram, sa Google, di ba? Hindi lang dapat yung tinitingnan. Dapat pinupuntahan yan. And it's really possible dito sa community and opportunity na meron tayong right now. Kasi ako, never ko ma-imagine na akala ko lang, di ba, magtatrabaho ako dati sa ibang bansa. Pero sobrang thankful ako kasi hindi pala ako magtatrabaho sa ibang bansa. Pupunta pala ako sa ibang bansa para magbakasyon. Di ba, gano'ng kasarap nun? Tapos ang pinakamasarap dito na habang nagta-travel ka, di ba, nagagawa mo pa yung mga bagay na gusto mo, kasama pa yung mga mahal mo sa buhay, tapos nagagawa mo pa yung opportunity na to. Yun ang pinakamasarap. Ang tawag doon is time freedom, di ba, and financial freedom. That's what we can really offer to you right now. Kasi akala mo, sa mga nandito, no, hindi ko alam kung anong status mo right now, di ba? Hindi ko alam kung ikaw yung tipo ng tao na parang akala mo wala ka ng choice. Pero right now, binibigyan ka po namin ng choice na simula sa araw na to, di ba? Yung nangyari po sa amin, pwede rin po mangyari po sa inyo. Okay? And alam ko, di ba? Alam ko sa lahat ng mga nandito, alam ko lahat tayo meron tayong tinatawag na pangarap. Okay? Alam ko nangangarap ka. Alam ko yung pinakita ko sa'yo, gusto mo rin ng ganun. Okay? Gusto mo rin magkaroon ng sasakyan, di ba? Gusto mo rin magkaroon ng bahay, gusto mo rin makapag-travel, and gusto mo rin magkaroon ng savings. Okay? So, kaya lang, etong mga bagay na to, etong dreams natin, okay, may amount yan. Di ba? Example, di ba? Magkano yung pangarap mo na house and lot? Okay? Dati, pag may 5 million ka na pera, ano na yun, mansion na yun. Pero ngayon, ang 5 million na house and lot, magkano lang? Okay? Bakit kailangan dapat nangangarap ka? Kasi pag hindi mo to nakuha na house and lot, okay lang ba sa'yo nakikitira ka sa magulang mo? Okay? Nakakahiya naman. Tama? Pag hindi mo to nakuha, pwedeng nagbo-board ka or nag-apartment ka. Okay? Yan ang pwede mangyari sa'yo. Okay? Di ba mas masarap kung may sarili kang bahay? Tapos di ba mas masarap, hindi lang dapat bahay. Mas maganda, kasi ang pangarap libre naman, dapat lakihan mo na. Naiintindihan niyo po ba ako? Mas maganda yung may maraming kwarto, di ba? Tapos talagang maaliwalas. Kung ano talaga yung pangarap mo na bahay, dapat yun na yung ilagay mo. Kasi nga, di ba pag nangangarap ka lang ng mataas, dapat taasan mo na. Kasi pag bumagsak ka, at least mas mataas. Kasi huwag kang mangangarap ng bahay na
pag nadulas ka, di ba, pagpasok mo, nadulas ka lang ng konti, nasa kusina ka na. Di ba? So, mas maganda lakayan na natin. Of course, alam ko, pangarap mo din magkaroon ng sasakyan. Okay? And, um, yung sasakyan ngayon, dati, ano yan, luxury yan. Pero ngayon talagang necessity yan ngayon. And syempre, lalo na sa mga lalaki na nandito. Okay? Dapat pinapangarap mo magkaroon ka ng sasakyan. Kasi, and even sa mga babae na nandito, kasi pag hindi ka nagkaroon ng sasakyan, okay lang ba sa'yo nagko-commute ka? Okay? Komportable ka ba na nagko-commute ka? I know, alam ko ayaw mo ng ganon. And alam ko, nangangarap ka rin magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Kasi ako, na-experience ko pong nag-commute, na-experience ko pong nagmamotor. Alam kong pakiramdam, di ba nung pag-alis mo ng bahay, yung gwapong-gwapo ka, yung formang-forma ka, yung fresh na fresh ka, tapos pagdating mo sa trabaho mo, yung para ka nang niluwa ng sawa. Okay? So, alam ko nangangarap ka rin magkaroon ng sasakyan. And pag hindi mo to nakuha habang buhay ka magko-commute, gusto mo ba ng ganon? And wala naman siguro dito excited mag-commute, 'di ba? Di ba, yung ang expression pa, yes, nandiyan naman yung favorite ko na tricycle driver, mama, para meron bang ganun dito? Wala naman ganun, 'di ba? And bakit kailangan dapat lalo sa mga babae na nandito? Bakit kailangan dapat pangarapin mo yan? Kasi syempre, 'di ba, pag naglakad ka sa labas, wala kang sasakyan, tapos naka-skirt ka, 'di ba, babasusin ka ng mga lalaki. 'Di ba? Pero pag may sasakyan ka sa mga babae na nandito, paglabas mo sa sasakyan, 'di ba? Kahit naka-skirt ka, 'di ba? Rerespetuhin ka ng mga lalaki. Tapos syempre walang manliligaw sa iyo na mga na lalaki na walang sasakyan kasi mahihiya eh. Bakit mahihiya? Kasi pag nag-date kayo, 'di ba, after niyo mag-date, ikaw yung maghahatid. Tama, 'di ba? And sa mga lalaki naman nandito, kasi ako, bakit pinangarap ko po talaga magkaroon ng sasakyan? Kasi na-experience ko mismo. Okay? Sinundo namin ng father ko, yung mother ko, nung pinanganak yung bunso namin. Hindi po siya komportable. Kasi tricycle eh. Okay, hindi siya komportable eh. Nakita ko yung mother ko, kitang-kita, naalala ko yung moment na yun, kitang-kita ko yung mother ko, karga-karga niya yung bunso namin, na kapatid. And hindi talaga komportable kasi tagtag, di ba? Eh, gano'ng kasarap. Di ba, pag sinundo mo yung asawa mo galing ng hospital bagong panganak, tapos di ba, komportable sila. Yun ang binibigay ng material blessings na yan. So, you're not actually buying for the car, you're actually buying for the comfort na binibigay ng sasakyan. Okay? And of course, yung travel. Siyempre, di ba, masarap mag-travel kasi pag nag-travel ka, talagang mako-compare mo, di ba, yung mga anong wala dito, anong meron sa iba, ang culture nila, di ba? Tapos magkakaroon ka ng mas lalawak ang awareness mo, mas tataas yung psychological wallet mo, mas mangangarap ka ng malaki kasi doon mo mas makikita yung iba-iba talaga. Hindi talaga pare-parehas yung mga country, and doon mo talaga makikita yung yung culture ng tao, bakit kito nangyari sa country nila. And syempre dapat pinapuntahan 'yon. Okay? And of course savings. Okay? So pag may savings ka na malaki, of course, pangarap natin 'yan, 'di ba? Pag may savings ka, so ang daming pwede mo magawa niyan, ang daming projects na pwede mo magawa. And of course, magbibigay sa iyo ng magbibigay sa iyo ng peace. Okay? Iba talaga pag may pera, iba pag may savings. Ako na-experience ko po 'yan. Okay, lalo pag halimbawa may mga emergency, 'di ba? And iba pag may pera, 'di ba? Alam niyo naman 'yan. 'Di ba? Pag may pera ka, pag sawang-sawa ka na magsasakyan, 'di ba? Anytime, kahit kinaumagahan, pwede kang mag-commute. Tama? Ganun talaga pag may pera. May choice ka. Naintindihan niyo po ba ako? Pag halimbawa sawang-sawa ka na sa steak, kinaumagahan, pwede kang magturo-turo. Okay? Pag sawang-sawa ka na sa tawag dito, sa mamamahalin naman na hotel, kinamagahan, pwede ka naman ano lang, 'di ba? Yung simple lang na ano. So, yun ang may pera. Kaya pangarapin niyo na dapat yumaman po kayo. And lahat tayo pangarap naman natin 'yun. Sino ba naman yung ayaw? Kaya lang, the question is, syempre, yung pangarap natin, may amount 'yan. Kailangan natin ng pera. Okay? And pagdating sa Pilipinas, dalawa lang po talaga ang tao. Wala po tong tawag dito, simple. Okay, dalawa lang. Number one, may mahirap, tsaka may mayaman. Okay? So, wala pong simpleng mamamayan. Dalawa lang ang tao sa mundo pagdating sa pera. Mahirap, tsaka mayaman. Ang tanong dyan, nasaan ka dyan? Nakanyo po ba ako? Ngayon, bakit ko to
Bakit ko 'to pinakita? Kasi if you want to get your dreams, kung gusto mo dapat makuha yung pangarap mo, kailangan dapat nagsisimula kasi yan papaano tayo nag-iisip, okey? Kasi magkaiba mag-isip ang mayaman sa mahirap. Alam mo sa Pilipinas, 90% ng tao sa Pilipinas mahirap, 10% lang yung mayaman, okey? Bakit? Kasi magkaiba sila mag-isip. Ngayon kung gusto mo makuha yung pangarap mo, magsisimula yan, kailangan dapat ma-adapt mo paano nag-iisip ang mga mayayaman na tao. And it's based on my experience. And I'm so thankful na because of this community, na-meet ko po yung mga tao na sa mga successful. And doon ko nalaman na para yumaman ka pala, kailangan dapat yung mindset mo dapat pangmayaman. Dapat ma-adapt mo yung pangmayaman. Kasi pinanganak pa ako na mahirap. So yung pinasa po sa akin is pang mahirap talaga na mindset. Pag sinabing mindset, yan ang paniniwala mo sa buhay. Yan yung paano ka mag-isip. And kung paano ka mag-isip, paniniwala mo sa buhay, yan ang naging resulta mo. Kaya ngayon ang tanong, masaya ka ba sa resulta na meron ka? Okay? Kaya doon ako napatanong eh. So gusto ko ng pagbabago. Kasi wala ko naiipon for 3 years. Ngayon, sabi ko, magikinig ako sa mga tao na to. Kokopyahin ko pa paano sila mag-isip, kokopyahin ko pa paano sila gumalaw, kokopyahin ko sa paano magbihis, paano magsalita, okay? Paano magsipag. Kasi sabi ko, pag kinopya tong mga tao na to, malamang magbabago din ang buhay ko. And true enough, nangyari siya. Kaya number one, if you want to get your dreams, kailangan dapat makopya mo paano nag-iisip ang mga mayayaman. Okay? And huwag ka mag-alala, pag naging part ka ng community namin, may mga training kami dito na tuturuan ka namin, ituturo namin sa'yo paano nag-iisip ang mga successful na tao. So yun ang reason bakit sa community namin, marami na pong naging successful dito. And excited na kami, okay, sa magiging resulta mo din dito at magiging success mo din dito pag naging part ka ng community namin. Nakanya po ba ako? Kasi basic sample na lang, 'di ba? 'Di ba? Paano natin nalalaman bakit magkaiba yung dalawa? 'Di ba? Pag mga ganitong opportunity, 'di ba, pag in-invite mo, usually ang tanong nila, 'di ba? Like example, may seminar. 'Di ba? Pag in-invite mo yung mga mahihirap, paano sila nag-iisip? Dalawa na lagi nilang tanong. Number one, may pagkain ba diyan? Anong libre diyan? 'Di ba? Mas inuuna mo na laman ng tiyan kaysa laman ng utak. 'Di ba? Pero mga payaman, pag in-invite mo sila, pag may mga ganitong opportunity or seminar, pag in-invite mo sila, dalawa na lagi nilang tanong. Anong matutunan ko diyan? Paano ako kikita diyan? So very open sila sa opportunity. Okay, that's why nagbabago yung buhay nila. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? And pangalawa, okay? Pangalawa, kailangan dapat nasa right opportunity ka. If you want to get your dreams, kailangan dapat nasa right opportunity ka. Hindi sapat yung sipag tapos matyaga ka. Katulad sa akin, dalawa na yung trabaho ko. I'm working 20 hours a day. Nurse ako sa hospital. Pagkatapos ko sa hospital, nurse pa ako sa isang school. Dalawang trabaho ko. Ang sipag ko, ang tiyaga ko. Pero ang tanong, 3 years. May nagbago ba sa buhay ko? Wala. Tingnan mo yung mga tricycle driver, jeepney driver. Ang sisipag nila, ang tiyaga nila. Mga empleyado na lang sa labas. Tanong, nagbabago ba buhay nila? Hindi. Kasi, dapat nasa right opportunity ka. Okay? Maayos yung mindset mo, tamang opportunity, di ba? Sasamahan mo ng sipag, sigurado ako, magbabago yung buhay mo. And isa po, ako, I guarantee, okay? Gusto ko lang sabihin po sa inyo, I can vouch, okay? Bakit po ako nag-join dito? Bakit po, tawag dito, give up ko po yung pagiging nurse ko. Okay? At ginawa ko po to, sineryoso ko po to. Kasi naniwala po ako. Simula nung nakita ko to, kitang-kita ko po at alam na alam ko po na itong company na to, itong opportunity na to, 100% po legal na legal. Okay? And tamang opportunity po para makuha mo yung mga pangarap mo. And true enough, nangyari po yun. Diba? Our community created, yung company natin created more than 17,000 millionaires already. And nakaka-excite kasi for the next 18 years, kung sasabay ka na ngayon, ano kaya yung pwede mangyari sa'yo? Naintindihan niyo po ba ako? And dito sa dalawa na to, ang ginagawa na source of income, di ba, ng mga mahihirap, ano yung ginagawa nila? Siyempre, nagtatrabaho sila. Etong mga mayayaman naman na 10%, ang ginagawa nila is nasa negosyo sila. Okay? Kaya nga, kung nagtatrabaho ko ngayon, if yan ang source of income mo, maganda po yan. I'm not against that one kasi nga, yun din ang ginawa ko before. Eh, lalo lang sa mga lahat ng mga estudyante na nandito, if nag-aaral ka ngayon, di ba, ang goal mo pag nakagraduate ka is magtatrabaho ka, buti na lang nandito ka. Kasi napapakinggan mo na to ngayon, nakikita mo na to ngayon, na-aware ka na ngayon.
Kasi ako, nakita ko to, narinig ko to, nung nakagraduate na ako. Di ba, never ako nabigyan ng chance nung college ako na makita ko to, nag-aaral pa lang ako, estudyante pa lang ako, na ma-aware na sa mga bagay na to. Okay? Kasi kung nabigyan ako ng chance, na napakinggan ko to, narinig ko to, naintindihan ko to, malamang siguro, estudyante pa lang ako, nagne-negosyo na ako. Okay? Kasi the only way para magkaroon tayo ng freedom, okay? Prangkana po tayo. Okay? Prangkana po tayo. Kung gusto mo magkaroon ng financial freedom at makuha mo yung mga pangarap mo, kailangan dapat nasa negosyo ka. Okay? Kailangan dapat may negosyo ka. Hindi ko sinasabing iwan mo na agad ang trabaho mo. Ang sinasabi ko, kung sa ginagawa mo ngayon, okay, paulit-ulit walang nagbabago, paulit-ulit na tawag dito, sawang-sawa ka na, di ba? Kasi nga, same at same pala na nangyayari, idagdag mo to. Kasi yun ang ginawa ko dinagdag ko to. Di ba? Kahit tayo aware naman tayo sa nangyayari sa atin. Kahit ikaw, halimbawa, di ba? Sumasahod ka ng 25,000 ngayon. Ito, let's do the math. Let's do the competition. Kung sumasahod ka ng 25,000, tapos ito yung expenses mo. Di ba, halimbawa, nag-renta ka. Ang rent mo is 5,000, electricity 2,000, water 500. Di ba, internet 1,500, pagkain 6,000. Yung 6,000 na pagkain na, tipid pa yan. Tama? Transportation 6,000, toiletries 1,500. Di ba? Kung may anak ka pa, additional 12,000. Naintindihan niyo po ba ako? Ang total ng expenses mo is 34,500. Tapos ang sahod mo lang 25,000. So yun ang reason bakit madalas, di ba, walang natitira sa'yo or minsan may utang ka pa. Okay? And nangyari, na-experience ko po to before. Di ba, umabot po sa point na yung pagkain po sa bahay, binabaon ko na para lang makatipid ako. Di ba? And hindi natin to deserve. Ako, sabi ko, hindi ko to deserve kasi paulit-ulit to nangyayari sa akin. So sabi ko, kailangan ko ng pagbabago. Di ba? Buti na lang dumating tong opportunity na to. Okay? Kaya ngayon, try to look at yourself right now. Tingnan mo yung sarili mo. Sa mga empleyado na nandito, and kung estudyante ka ngayon, di ba, tingnan mo yung kapatid mo, tingnan mo yung ate mo, kuya mo, or parents mo. Di ba? Kasi hindi lang tayo aware kung mga estudyante ka ngayon, no? Baka ang parents mo ang dami ng sinasacrifice niyan para lang, di ba, matawid ka, mapag-aral ka, pero hindi mo alam, di ba, kung ano yung mga competition na ginagawa niyan para lang, di ba, maitawid ka. Kaya maging aware ka ngayon. Bakit mo kailangan dapat maging aware ka ngayon? It's to really help them. And of course, maging aware ka na rin para din sa sarili mo. Okay? Kasi you can really start your pwede ka na rin, alam mo sa panahon hindi na imposible ngayon ng mga bata, 'di ba? Yung mga estudyante ngayon na kumita, 'di ba? Kasi because of online right now. 'Di ba? So bakit mo pa hintay na makagraduate ka para kumita ka ng pera? Kung pwede ka nang kumita ngayon pa lang habang nag-aaral ka. Sabi nga, 'di ba? Pwede ka muna magpa-play ngayon, you can play now, 'di ba? And pay later, or you can pay now and play later. Ibig sabihin, pwedeng, 'di ba? Hintayin mo na muna makagraduate ka tapos saka na lang magseryoso pag nakagraduate ka na, or pwede ka na magseryoso ngayon. 'Di ba? Para pag dating ng time, pag nakagraduate ka, 'di ba? Sobrang advance mo na doon sa mga kaedad mo or kaklase mo. And yun po nangyari ngayon sa mga kabataan na na-educate po namin pagdating dito sa opportunity na to, na maaga po nilang ginagawa to. And nakakaingit kasi some of them 18, 19, 20 years old, 21 years old, kumikita na po sila ng malaki. At yung iba nagdadrive na po ng mga sasakyan nila. Di ba? It's really possible. Okay? And ito po ang reason kung bakit, di ba, nagsacycle lang tayo pa ulit-ulit, walang nangyari sa atin. Kasi kung mas mataas ang expenses mo or gastos mo sa kinikita mo, yun po yung nangyayari. Ngayon, hindi po solution yung magtipid. Kasi pag nagtipid ka, magsasuffer ka. Ang tamang solution po is magdagdag ka ng pagkakitaan. Naiintindihan niyo po ba ako? And syempre, pwede mo sabihin sa akin, nurse, okay naman ako kasi meron naman akong pera. Di ba? Pwede ko naman tong i-save sa bangko kasi pag nakasapag-save naman sa bangko, kikita naman ako ng interest. O yes, kikita yung ayaw kong gawin yan, may pera naman ako sa bangko na lang, ilagay ko na lang to sa bangko, hindi ko na lang ininegosyo kasi pag sa bangko naman is kikita naman ako. Yes, kikita ka. Kaya lang, kailangan maging aware ka dito. Ito yung tinatawag na inflation rate. Ang inflation rate po, ibig sabihin nito,
Okay? Bumababa ang value ng pera mo every 5 years. Ibig sabihin, ang buying capacity niya, okay, bumababa. Paano natin 'to maintindihan? Paano natin 'to ma-explain? Simple lang. 'Di ba kung mapapansin mo, magkano lang yung gasol dati? 'Di ba? Magkano na ngayon? Naiintindihan niyo po ba ako? Ibig sabihin nagbabago. Tumataas ang tumataas yung presyo ng mga bilihin. 'Di ba kaya nga yung mga mahihirap pag nangyayari 'yon, anong ginagawa nila? Nagrereklamo. Tama? Mamayang gabi gagawa ng placard, kinaumagahan magra-rally. Pero mga mayayaman pag nangyayari 'to, tahimik lang sila. Kaya anong ginagawa nila? Nag-iisip sila ng additional source of income. Paano papalaki ng income nila para hindi nila maging problema yung pagtaas ng mga bilihin. So solution-oriented sila, kaya sila nagiging successful. Naintindihan niyo po ba ako? Pero dito, balik tayo dito sa topic na to. 'Di ba? Sabihin na natin may ano ka, may savings ka na 100,000 sa bangko. Okay? After 5 years, pwedeng yung buying capacity niyan, pero ang value niyan, pwedeng mga nasa 80,000 na lang. 'Di ba kung mapapansin mo, yung 500, yung 1,000 mo na pang grocery, 'di ba mga ilang basket na 'yon. Pero ngayon isang plastic na lang yung 1,000 mo na grocery. 'Di ba? 'Yun ang ibig sabihin ng inflation rate. Ngayon, ang tamang way sa pera, hindi mo dapat nilalagay sa bangko. Kasi pag nilagay mo sa bangko, ang gumagamit ng pera mo, yung bangko, pinapautang nila yan sa mga magnenegosyo sa labas. Ang gumagamit ng pera mo, yung mga negosyante. Di ba, ginagamit ang pera mo para kumita sila ng mas malaki pang pera. Okay? The only way para magamit mo ang pera mo ng maayos, na ikaw talaga yung gumagamit, is kailangan dapat nininegosyo mo dapat yan. Pinapalago mo dapat yan. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya nga, um, ito, natutunan ko to sa mga mentors natin na marunong sa pera. So, nung naturuan ako, and nakakatuwa kasi, um, pag kumikita ka na dito, yung pera mo, pwede na rin magkita. Ibig sabihin, money works for you. And ang maganda dito, kasi pag halimbawa sinimulan mo nito, pag ang pera nilagay mo dito. So, how does it feel if ang ilalagay mo dito na pera, okay, 1 year from now, magiging 7 figures yan. Katulad na nangyari sa akin. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya ako, ang ginawa ko, hindi mo na ako, lahat ng pera ko, ninegosyo ko muna ng negosyo. Ang tawag doon is nilagay ko muna sa asset. And nung kumikita na, ngayon, magtaas man ng mga bilihin o hindi ka affected. Okay? Lalo pag kumikita ka ng malaki. Naiintindihan niyo po ba ako? And pwede mo sabihin na, nurse, hindi ko muna wala akong pera, hindi ko magagawa yan eh. Yes, pwede mo sabihin na wala kang pera. Okay? Kaya lang, hindi naman problema ang pera dito para makapag-start ka. Kasi ang pera nasa paligid lang natin. Anytime pwede mo yan pwede kang magkaroon yan kung may gagawin ka. Katulad sa akin, ako nakita ko to, wala akong pera. Okay, kaya lang, ano yung magiging choice ko? Kasi pwede kong sabihin sana na wala akong pera, kaya lang magbabago ba ang pera, magbabago ba ang buhay ko pag sinabi ko na wala akong pera? Hindi. Kaya ang ginawan ko ng paraan. Nakal niyo po ba ako? And the fact na wala kang pera ngayon, it's a sign na mas dapat mo tong gawin. It's a sign na mas dapat seryosohin mo to. Kasi ilang years na, 'di ba, yung dumadaan sa buhay mo, na ganyan lagi ang status mo. Katulad sa akin, 'di ba, ilang years na wala akong naiipon. Sabi ko tama na yung ganito. Gusto ko na ng pagbabago. Kaya nung makita ko to, kahit wala akong pera, nangutang po ako ng pera to start this business. Diba, pinangutang ko, gumawa ako ng paraan. Gumawa ako ng diskarte. Okay? And imagine, 'di ba, yung pera pinangutang ko, nung ginawan ko ng paraan, yun ang mga bagay na pinalit ka sa akin. Kaya wag mo titingnan dito yung perang ilalabas mo. Tingnan mo dito yung magiging kapalit. Okay? Ng perang ilalabas mo dito. Pwede mo rin sabihin sa akin, nurse, wala akong time dyan. Okay? Ang tanong, 'di ba? Sa loob ba ng 24 hours nagtatrabaho ka ba? 'Di ba? Hindi naman siguro 'yun pwede kasi nga mamamatay ka noon. 'Di ba? Kaya ako, 'di ba, 20 hours a day ako nagtatrabaho before. Nung makita ko 'to, giniba po isa kong trabaho. Okay, part-time, nurse ako, sinabay ko 'to, binigyan ko 'to after ng trabaho ko, saka 'to ginagawa. Nung kumita na ako ng malaki, doon ako nag full-time. Naiintindihan niyo po ba ako? And ang tanong dito, kung wala kang time, saan mo binibigay yung time mo? The question is, yung binibigyan mo ba ng time mo ngayon, kaya ba niyan baguhin ang buhay mo? And kaya ba niyan ibigay ang mga pangarap mo ngayon? Kasi kung hindi,
I suggest, dyan sa time mo, magbigay ka kahit siguro mga 2 to 3 hours, okay? Na isabay itong opportunity na to, malay mo, di ba? Yung nangyari sa amin, mangyari din sa'yo. Naintindihan niyo po ba ako? And pwede mo sabihin na not my line of job. Pwede. Pwede sabihin mo na hindi mo to linya. Ako din, hindi ko rin to linya. Sino ba dito yung pinanganak na nung pinanganak, di ba? Linya na to. Wala naman eh. Lahat naman tayo pinanganak dito na wala naman tayong linya. Wala naman dito, ako, hindi naman ako pinanganak na may hawak na agad ako ng stethoscope. Ay, magiging nurse to. Wala naman ganun. Okay? Nagiging linya lang natin yung isang bagay pag pinag-aralan natin. Katulad sa akin, ako naging linya ko yung pagiging nurse kasi pinag-aralan ko to for 4 years. Okay? And itong opportunity na to, bakit ko to naging linya? Kasi pinag-aralan ko. Bakit ko pinag-aralan? Kasi alam kong magbabago ang buhay ko dito. Nakuha niyo po ba ako? So binigyan ko siya gumawa ko ng paraan, binigyan ko ng time, and then inaral ko kasi lahat ng bagay na pag-aaralan, lalo pag ginusto mo. Naiintindihan niyo po ba ako? And of course, 'di ba? Anong meron diyan, 'di ba? Bakit kailangan ko 'to gawin? And pag ginawa ko 'to, ano bang meron diyan? Yun, ito na yung pangatlo, para yumaman ka, para makuha mo yung mga pangarap mo. Kailangan dapat ma-apply mo sa sarili mo yung tinatawag na law of leverage. Okay? Pag sinabing law of leverage, ito yung our ability to multiply our time and effort to other people. Ibig sabihin, paparamihin mong oras mo, effort mo sa ibang tao. Okay? Para mas maintindihan mo ako. Di ba? Example na lang yung Jollibee Corporation. Ang may-ari ng Jollibee si Tony Tangkatsyong. Ngayon, kung isa lang ang tindahan niya, hindi siya yayaman. So, ang ginawa ni Tony Tangkatsyong, nagparami siya ng branches sa buong Pilipinas, pati sa iba't ibang countries. So, habang may kumakain sa branches ng Jollibee, matulog maghapon si Tony Tangkatsyong, may kita siya wala. Meron. Di ba? Magpahinga, magbakasyon, makipag-date, magkasakit, may kita siya wala. Meron. Di ba? So, anong ginawa niya? Pinarami niyang oras niya tsaka effort niya sa mga empleyado niya. Kaya nga pagpasok mo sa Jollibee, hindi siya yung security guard. Hindi rin siya yung cashier. Hindi rin siya yung nag-serve ng pagkain. Okay? So, nasaan siya? Pwedeng nasa bahay, pwedeng nagbabakasyon. Diba? Kasi naparami niyang oras niya sa effort niya sa ibang tao. Okay? And ang maganda dito sa business natin, kung ano yung sistema na ina-apply ng mga mayayaman sa labas, hindi nang ina-apply natin. Kaya lang, okay, ang maganda lang dito, hindi mo kailangan maglabas sa sobrang laking capital. Di ba? Para magkaroon ka ng Jollibee. Okay? Tapos ma-apply mo yung system na ganon. Okay, para lang kumita ka ng, di ba, kinikita ng Jollibee ngayon, mga 200 to 300,000 pesos per month. Di ba? Maglalabas ka ng 50 million. Tapos after 8 years mo pa yung mababawi. Di ba? Imagine, after 8 years mo mababawi yung capital mo. Kaya lang ang tanong dito, may 50 million ka ba? Wala. Pero dito, sa community natin, maliit lang ilalabas mo, pero yung kinikita ng Jollibee, pwede mong kitain. Ngayon, pag nangyari yun sa'yo, pag na-apply mo yun, doon ka nakikita ng malaki. Ngayon, pag tumita ka ng malaki, that's the time makakabili ka na ng pangarap mo. Diba? Inars, paano yun? Paano siya mangyayari? Ito po yung sistema natin. Ang gagawin mo lang dito, diba? I-share mo lang yung business na to sa mga kakilala mo, and tuturuan ka naman po namin yan, i-guide ka naman po namin yan. For example, diba? Sa first month mo, may nag-join sa'yo 2. Okay? Ang kikitain mo dyan is 1,800. Tapos itong 2 na to, tuturuan din natin sila na i-share tong opportunity sa mga kakilala nila, katrabaho nila. Ngayon, pag itong 2 na to, nakapagpa-join din ng 2, syempre, di ba, kikita ka po ng 3,600. And ituturo din natin, okay, dun sa 4 na nag-join dun sa 2 mong napa-join, yung sistema na tinuro natin dun sa 2, syempre, pag in-apply din nila at nakapagpa-join din sila ng 2, ito na yung mangyayari sa'yo. Kikita ka po dun ng 7,200 pesos. And sa loob ng 1 year, kung ituturo lang natin yung sistema doon sa mga nagjo-join and so on and so forth doon sa mga magiging business partners mo na, okay? Sa loob ng 1 year, kikita ka po, okay, ng maliwanag po na 7,374,000 pesos. Diba? And there's possible ba talaga yan? Na pwede kong kitain yan sa loob ng 1 year? Diba? Diba? What if? Diba? What if hindi ako masipag? Diba? What if, diba, hindi yan mangyari? O sige, sabihin na natin, 10% na lang ng 7 million, magkano yon? Pag kumita ka ng 737,000, additional income sa loob ng 1 year, malaking bagay na ba yun sa'yo? Yes. Sobrang laking bagay na yun.
Ano yung pwede mo magawa niyan sa sarili mo, sa family mo? 'Di ba? So kumita ka na lang ng ganyan. Madagdagan na lang ang kinikita mo for the whole year, for this 2025. Kumita ka na lang ng ganyan. Gaano kalaking tulong yan sa family mo, tapos sa sarili mo. Kaya nga nung makita ko to, sabi ko, this is it. Di ba, saseryosohin ko to, gagawin ko to, kasi alam ko dito na magbabago yung buhay ko. Naiintindihan niyo ba ako? Kaya ito yung mga tao na nung nakita tong opportunity na to, naniwala sila, nagpag-guide sila, ginawa nila to. Ito yung mga tao na hindi namin kaano-ano, pero ngayon nagbago yung buhay nila. Okay? So I want you to meet them kasi gusto ko makita mo din na pwede rin mangyari to sa'yo. So itong tao na to, hindi ko to kakilala. Nagtatrabaho to sa San Miguel for 80 years. Sa Facebook ko lang to nakilala, pero grabe. Di ba? Nagtiwala sa akin, nagtiwala sa amin, nag-join, ginawa yung business. Di ba? Ngayon, isa na po sa part ng Winners Club, kumikita ng malaki at marami na rin po siyang natutulungan. Okay? Next, ito, OFW to, di ba? Sa ibang bansa, ito po yung before niya, di ba? Imagine mo, tingnan mo kung gaano kahirap. Alam ko sa mga OFW na dito, alam namin kung gaano kahirap yung buhay dyan sa ibang bansa. Okay? Pero etong taon na to, naglakas ng loob to start this business. Di ba? Kahit nagtatrabaho sa ibang bansa, ginawa niya to, sineryoso niya to. Ngayon, grabe, parte ng Winners Club, kumikita po ng malaki. Okay? And marami na rin po siyang natutulungan ngayon na mga tao, okay, dito sa opportunity na to na kumikita na rin po sila. Okay, and of course, next, ito naman, dating model, di ba? So, na-meet ko po to sa, tawag dito, sa isang mall, dito sa Bicol. Tapos, minute namin sa Dunkin' Donuts, sa labas sa mall na yon, kinausap namin, naniwala, nag-join, grabe. Ngayon po, di ba? Hindi lang gumanda lalo yung itsura niya, gumanda rin ang laman ng bulsa niya. Okay, naging part ng Millionaires Club, 'di ba? And then isa na po sa mga nakaka-inspire and nakakatulong po sa maraming tao din. Okay? Na i-share tong opportunity and ngayon kumikita na rin po sila. Okay, next. Eto naman, 'di ba? Nakabangga ko lang po to sa labas ng yung kapatid niya, nakabangga ko lang po sa labas ng simbahan. You just imagine, di ba? Midwife to by profession, mag-abroad sana pero hindi na po natuloy. Ngayon po, nagda-drive ng sasakyan niya, part na rin po ng Millionaires Club. Okay, ng company, kumikita ng malaki at marami na rin po siya natutulungan right now. Okay, can you see the transformation? Diba? This is what we can offer to you right now. Na sooner or later, you can meet your future through our community and this opportunity. Okay? So, next. Okay, ito naman, dati ko po itong estudyante. Okay? Nagtiwala po sa akin. Okay, ngayon, grabe, nagda-drive na po siya. Ito yung second car po niya. Sobrang forma, sobrang pogi. Ford Ranger. Tapos ngayon, part na po siya ng Millionaires Club and marami na rin po siya natutulungan. Nakamikita na rin po ngayon sa opportunity natin. Okay? Of course, next. Yan, ito dating businesswoman. Ngayon po, because of this opportunity, kumikita na po siya ng malaki. Okay? Kumikita na siya. Tapos nadagdagan pa ng sobra nung ginawa niya po to. Tapos ngayon, ang laki po ng kinikita. Ang dami na rin po niya natutulungan ngayon na kumita. Tapos part na rin po siya ng Winners Club. Ito naman, di ba? Lawyer. Di ba? So, pwede naman hindi niya to gawin. Kaya lang, since nakita niya na sobrang ganda ng career na to, kasi ito yung career na nakakatulong magbago ng buhay ng ibang tao. Talagang sineryoso niya din to. And then ngayon, kumikita rin po ng malaki. Ang dami na po niyang sasakyan na nabili dito. And then nakakatulong na rin po sa maraming tao. Okay, ito naman Seaman. Okay, from Seaman, tapos ngayon naging part ng Millionaires Club. Ang laki ng kinikita, tawag dito, naging inspiration sa maraming tao din and nakakatulong na rin sa maraming tao. And ito naman, ito na sumikat po to sa CNN. Di ba, na-feature po to sa CNN. Ito po yung dalaga ba? Hindi. Ano pala? Parents, di ba, na nag-post, tapos ayun po yung pinost niya, tapos sumikat po siya, pero right now, because of this opportunity, di ba, nanghihingi lang to dati ng pera.
ng pagkain, ng gatas, ng diaper. Pero ngayon, grabe, nakasama ko po to sa Korea. Last year, noong November, nakaka-inspire yung story niya. Pero ngayon, kumikita ng malaki, part ng Winners Club. Tapos marami na rin po siya natutulungan right now. Okay? Kaya sa mga nandito, di ba? Gano'ng kasarap kung story mo naman yung nandito? Gano'ng kasarap kung buhay mo naman, okay, yung kinukwento mo? And it can really happen to you because ito yung mga tao na to, katulad mo lang din sila. Wala silang alam dito, hindi nila alam paano babaguhin ang buhay nila, paano sila makakatulong sa parents nila, di ba? Paano madadagdagan ang kinikita nila kasi paulit-ulit wala nangyari sa kanila. Or itong mga OFW na to na, di ba, naghahanap ng opportunity kasi gusto na rin makasama yung family nila na because of this, ito yung naging bridge. Di ba? Na naging ganito yung buhay nila ngayon. Ngayon, we are passing the ball to you. We are passing this opportunity sa'yo. Ano yung gagawin mo? Because this person, etong mga tao na to, okay, nagkaroon lang sila ng realization sa buhay nila. Naintindihan lang nila bakit nila to gagawin. Ginawa nila, naglakas ang loob to join this opportunity. Ngayon, eto na yung naging buhay nila. Ngayon, ikaw naman. Tingnan mo yung buhay mo ngayon, 2025. Look at your status right now. Ano nangyari sa'yo ngayon? If problema mo ngayon pera, hindi ka ba nagtataka? Simula pa nung year 2020, problema mo na yung pera. Kasi we are not creating our future tomorrow. We are creating our future today. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang nagiging future mo. Diba, 2020, ano yung mga naging decision mo simula noon? Diba, ano yung mga actions na ginawa mo? Kung problema mo yung pera ng 2020 at wala kang ginawa about doon, wala kang ginawang pagbabago, yun ang reason kung bakit ngayong 2025, problema ko pa rin yung pera. Kaya ngayon merong opportunity. Dumarating sa iyo ngayon, nasa harap mo na ngayon. Sinishare namin sa iyo. Ano yung gagawin mo? Anong decision ang gagawin mo ngayon? So that pagdating ng 2030, hindi mo na maging problema yung pera. Ang problema mo na, paano gagastusin yung pera mo. Di ba masarap yung ganun? Di ba? Yung pag kumikita ka, di ba? Estudyante ka, bigyan mo yung magulang mo ng, ma, mayroon kang 10,000. O anak, saan galing yan? Ma, huwag ka na magtanong. Ipa-straight mo mama yung buhok mo. Di ba? Tapos after a month, bigyan mo ulit ng 10,000. Oh, anak, sana naman galing yan. Ma, huwag ka na magtanong. Ipakulot mo naman mama yung buhok mo. Gano'ng kasarap yung ganun. Di ba? Kaya anong decision ang gagawin mo yun? Because it really matters. Yung decision na gagawin mo ngayon, yun ang magdidictate ng magiging buhay mo 5 to 10 years from now. Naiintindihan niyo ba ako? Kaya kami, nung makita ko to, yung naging decision ko is to start this business, isabay to sa ginagawa ko. Kaya ito yung naging buhay ko ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi mo to gagawin mag-isa. Nandito kami, patulong mo kami to do this business. Okay? Mag-guide ka namin dito. Okay? Para, lalo-lalo ngayon, sobrang sarap simulan ng taon na to ng isang napakagandang opportunity na gagawin mo, na alam mo ngayon. Kitang-kita mo na, di ba, yung magiging future mo. Tama? Di ba? 5 years from now, how does it feel? Di ba? Kung ang kinikita mo ngayon yung sahod mo ngayon, kinikita mo na lang yan sa isang araw. How does it feel 5 years from now? Diba? Kung nagko-commute ka ngayon, 5 years from now, dinadrive mo na ang sasakyan mo. How does it feel? Diba? Kung ngayon, isa kang estudyante na palahingi ka ng hingi ka sa magulang mo, pero 5 years from now, ikaw naman ang nagbibigay sa kanila. How does it feel? Diba? Kung 2025 ngayon, isa kang OFW, diba? Na lagi na lang walang natitira sa'yo, lagi na lang padala ka ng padala sa Pilipinas at walang nagbabago. How does it feel kung gagawin mo to ngayon? By 2030, kasama mo na yung mga mahal mo sa buhay, kumikita ka ng malaki at hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa para lang kumita. Okay? And para iwan yung para iwan yung mga mahal mo sa buhay. Diba? How does it feel kung negosyante ka ngayon? Idadagdag mo to ngayon sa negosyo mo. How does it feel if by 2030, diba, madodoble, matitriple, magta times 4, times 5 pang kinikita mo, gaano kadaming projects ang magagawa mo noon at gaano kadaming tao matutulungan mo, diba, because of this opportunity. Diba? How does it feel sa mga empleyado na nandito na kung gagawin mo to ngayon, kasi alam mo paulit-ulit na wala nangyayari sa ito, kung gagawin mo ito, madadagdagan ng kinikita mo, then darating sa time by 2030, meron ka ng financial freedom, full-time mo itong ginagawa, and you're living the life of your dreams. Again,
yung magiging future mo 5 years from now, magdedepende yan sa decision na gagawin mo ngayon. Ba? Bakit kailangan mo mag-decide? Simple lang. Diba? Kailangan mo ma-realize na lahat tayo may dream tayo sa buhay. Diba? Pag sinabing drum natin, that's our drum of life. Pag sinabing drum of life, yan yung pinupuno natin araw-araw. Every month, every year. Okay? So, ngayon, if ang pumapasok dito, di ba, yung sahod mo, pinapasok natin dito, tapos merong mga butas yan. Ang butas is a form of expenses. What if ang pinapasok mo dyan, na sahod mo, tapos lumalabas into taxes, contribution, rentals, foods, utility, miscellaneous, travels, and expenses. Ang tanong, may matitira ba? Example, ang pumapasok sa drum of life mo is 25,000 pesos. Tapos ang lumalabas is 25,000 din. May matitira ba sa'yo? Syempre wala. Ito yung mas worst. What if ang pinapasok mo na sa drum of life mo na sahod is 25,000, tapos ang lumalabas dyan sa butas is 35,000, anong meron ka? Utang. And yun ang nangyayari sa karamihan ng tao. Okay? Ngayon, gaano ka-importante itong opportunity to? Pag ginawa mo to at sinabay mo to sa trabaho mo, yung sahod, yan ang gagawin natin panakip butas. Diyan sa mga lumalabas dyan sa drum. Tapos itong opportunity to, ang ipapasok niyan dyan sa'yo, ang tawag doon savings mo na. Ngayon, pag umapaw ng umapaw yan, kasi syempre, nagpapasok ka ng sahod mo, may pinapasok ka din na income galing dito, mapupuno yung drum na yan. Pag napuno yung drum na yan, that's the time, bibili ka or kukuha ka ng panibagong drum, eto naman yung pupunuin mo. Okay? Eto naman yung mga pangarap mo. Magugulat ka na lang, makakabili ka na ng first car mo, magugulat ka na lang, makakapag-travel ka na sa dream destination mo na country, and magugulat ka na lang, nakakaipon ka na, at magugulat ka na lang, titira ka na, diba, sa bahay na pangarap mo. And ito yung na-realize ko, na bakit 3 years na wala sa akin nangyayari paulit-ulit. Kasi nga, yung pinapasok ko sa drum sa buhay ko, yun din ang lumalabas. Kaya sabi ko dapat may dagdag ako na pinapasok, kasi para pag napuno yung drum ko, doon ako makakabili ng pangarap ko. And yun po nangyari sa akin. Hindi lang po isang sasakyan na nabili ko, naging 3, di ba, nakapag-travel, di ba? And right now naman, ang project ko naman ngayon, di ba, yung makapagpatayo, di ba? And it's ongoing project, yung first house and lot naman namin. Okay? Kaya sa mga nandito, hindi ko alam kung anong meron ka ngayon, hindi ko alam kung anong background mo ngayon, pero kahit anong background mo, pwede ka dito. Okay? Kaya ang final message ko na lang sa lahat, di ba? If you keep on doing the same thing over and over again, you will end up the same results over and over again. Ito galing to sa tawag dito, matalino, di ba, sa buong mundo and sa history pa, walang iba kundi si Albert Einstein. Di ba? Ulitin ko ulit, if you keep on doing the same thing over and over again, you will end up the same results over and over again. Anong ibig sabihin nun? Kung paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay tapos walang nagbabago, di ba? At gagawin mo siya ng paulit-ulit, I know for sure, 5 years from now, 10 years from now, wala pa rin magbabago dyan. Ngayon, kung may gagawin kang bago, and it's timely, di ba? If you will do something new this year, ako po, I guarantee that this year, magkakaroon ka po ng massive na change, massive na level up sa buhay mo ngayon. Okay? Gawa ka ng bago, isabay mo to, gawin mo to. Kasi yun lang din ang ginawa namin. Nung ginawa ko po to, doon na po nagsimula magbago yung buhay ko at doon na po nagsimula makuha ko po paunti-unti yung mga pangarap ko. And you are next. So, congratulations for being here. Congratulations sa magiging part ng community namin. So, thank you for being here. Sa lahat po ng mga nandito, ibabalik ko na po yung floor sa napakaganda nating host. Walang iba kundi si Inventor Rosil Chianto. All right. Of course. Thank you so much, Mentor Brian Bonus, for that very wonderful, very concise, very clear na presentation, and of course, sharing sa ating event for tonight. And of course, sa ating pong 673 participants, please
do, ayan, express your gratitude, and kahit hindi ko pa sinasabi, ayan. So of course, thank you po, Mentor Brian, and sa lahat po ng mga naandito, I do recommend to get back to the person na nag-send sa'yo ng link, ayan. So talaga pong kausapin mo na siya. Mag-usap kayo, ano yung natutunan mo dito. At the same time, if ikaw ay decided na, di ba, to take the next level, ayan, no matter what it is, kung mag-upgrade ka man, kung mag-active ka man, di ba, or mag-join ka na, so whatever that is, congratulations to you. So of course, before I end this, I would like to request Mentor Brian, photo po muna tayo para po sa ating, ayan, magkaroon tayo ng remembrance.